Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junela Blanca Aguilar at ito po ang aking 187 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ang naong proof na tunay ang ating pananampalataya. At ang topic natin ngayon ay miracle. Sabi po dito yung concept na miracle. A miracle is a rare and extraordinary act of God that defies natural explanation. It is God's intentional interruption of the normal course of nature to reveal His power, His purposes, and His presence. Miracles are not just random displays of divine might. They are signs that point to who God is, confirming His message and His messengers. Sabi po dito yung Bible verse natin matatpuan sa Acts chapter 17 verses 30 to 31. In the past, God overlooked such as ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Sa Tagalog po, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagpapakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inutos niya na sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran sa ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa libutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niya binubuhay ang taong iyon. And ito naman po yung teaching sa atin ngayon, number 1. The greatest miracle is the resurrection of Christ. Ito po. Yung greatest miracle talaga resurrection. Ibig sabihin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kasi parang non-intense lahat ang nangyayari. Diba? Kung hindi talaga yun yung first. Diba? Yung resurrection ng ating Panginoon. Yung muli niyang pagkabuhay. Yun talaga yung miracle natin. Greatest miracle. Number 2 po, the resurrection confirms the truth of God's word. Diba po, talagang yung muling pagkabuhay ng Panginoon, talagang pinatunayan niya, kinonfirma niya yung talagang katotohanan sa yung mga salita niya, yung truth of God's word. Talagang yung muling pagkabuhay niya, talagang gumawa siya ng mga diba, through God's word, yung mga pangako niya, gano'n. Lahat yun may katotohanan. And number 3 po, the Christian life is built upon that miracle. Ito po, yung Christian life natin, ito, na-build po yun through resurrection, through miracle. Na-build yun, nabuo yun. And the application naman po, paano itong tumagay sa ating buhay. Number 1, believe and repent for everything Jesus says is true. Ito po, maniwala tayo at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Mag-repent tayo sa Kanya na talagang yung mga bagay, lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoon ay pawang katotohanan lamang. Wala na sinabi ang ating Panginoon na hindi yung totoo, na parang gawa-gawa niya lang, hindi po. Talagang pag may binitawang salita ang ating Panginoon, talagang gagawin niya, talagang mangyayari. Kailanman hindi niya tayo binigo sa mga salita niya. And number 2 po, beg God daily for more of His intervention. Ito po, mag-beg tayo sa ating magkaawaan natin ang ating Panginoon, magmakaawa tayo sa Kanya araw-araw para sa mas madaming para sa Kanyang intervention. And number 3 naman po, lastly, be a living miracle to others by reflecting Jesus Christ. Ito po, kailangan maging living miracle tayo sa ibang tao. Iba kailan, kasi nga nag-share tayo ng gospel sa ibang tao upang sa ganun talaga masabi natin sa kanila yung katotohanan, diba? Yung mga lalo ng mga hindi pa aware, gano'n. Siyempre, kailangan umpisa natin ito sa ating pamilya, diba? Siyempre, ang pangit naman kung tayo lang nakakita sa ating pamilya, kailangan sila yung unahin natin na share ng gospel, diba?
Tapos, edi, pag nasanay tayo sa kanila, edi, mas may confident na tayo na i-share pa yun, ibahagi pa yun sa ibang tao, sa stranger na di natin kilala. Yung lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At pag ko kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.